kaibigan, andito na po ang programa Ang Kamalayan. Dito lamang yan sa DZME. Alas 4 hanggang alas 5, Lunes hanggang Biyernes. Maligaya at pasaganang kamalayan uli sa inyong lahat. Ako po si Joyce Molon. At syempre, kailangan pabatiin ang aking mga kasama dito, si Tato at si Albert Padlan. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon. Good afternoon. Welcome to Kamalayan. Buenas tardes. Another mainit na panahon. Nice warm Friday afternoon dito sa Kamalayan. Si Albert Padlan po ito. Tato. Oh, alam ko. Si Albert ka. Ang sungit! Sabi niya, Chuplado? Sabi niya, si Albert Padlan to. Tato. Sabi ko, alam ko. So parang pinapaalala mo sa akin si Albert ka. Si Albert Padlan po ito. Take it away, Tato. Yun. Ala ko tuloy. Hindi original kasi yung take it away. Okay, Pero pwede na siguro isa lang uli yun. So magandang hapon sa inyo lahat. Magandang kapalaran. Kamalayan. Magandang kapalaran mo ngayon. Magandang Friday na mga kabululan. Yan ang mga magagandang senyales. Mukhang magandang kapalaran ng Wow! sa And atin. so it is. Yan. So, yan ang lumalabas sa ating bibig. So, and so it is, sabi nga. Okay, medyo puyat tayo. Yung boses natin medyo inaantok. Aha, anong ginawa mo? At Nagkonsyerto ka bakit na mo naman. Hindi, punta ako sa isang party at Ay, may party ka nga pala kahapon. at tinubos ko yung 2 bote ng wine. Isa ka lang? Hindi. Ako nga, isang boting coke lang hindi ang kaya ko eh. Hirap na ako. Tapos, ayun, na-meet natin si Vivian Velez. Si Mario Hernando. Well, kilala ko na si Mario matagal na, pero si Vivian, first time ko na-meet. Alright, so, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Kamalayan. At dito nga sa ating programa ay kahapon, saan ba natin umpisahan? Kasi kailangan tuloy-tuloy na yan eh. Pero kung naalala ninyo, ang ating pinag-usapan ay kung ano yung nagiging reality natin sa labas ay dahil yun ay nagmumula sa loob o sa kalooban. At dahil nga nagmumula sa kalooban yan, meron tayong kailangan ayusin kung ayaw natin, yung hindi natin gusto yung nakikita natin sa labas ng ating May experience sa ating buhay. Sa buhay. So, ang tanong nga paano ba babaguhin? Lalo na kung ang problema ay galing sa subconscious na kung saan ay itinanim natin ang mga paniniwala nating mali, mga pag-iisip natin na hindi tama diyan at kumbaga ilang taon natin pinaniwalaan. And up to now, siguro nandiyan pa rin yan, no? Hindi pa rin natin naalis. Hindi naman gano'ng kadali tanggalin yung hindi nga. nakaguli, Nakasanayan. Nakasanayan, ina-implant sa atin, So, in other words, brainwash tayo. Yan ang the word itself. The brainwash tayo in so many ways. Or na-brainwash natin ang sarili natin na sinabi natin, ito ang tama at ito lang talagang paniniwalaan ko. Ngayon, okay, ano ang effect nun? Kasi okay lang naman kung paniniwalaan mo yan eh. Kung sasabihin mo lang na, okay, basta sa akin, itong mas pwede kaysa dun. Yan. So, meron kang choice. Ngayon, ang tanong is, pag lumabas sa buhay mo yung mga choices mo at nakikita mo nangyayari, ang tanong is, gusto mo ba yun? At kung hindi, paano mo babaguhin? So, yan ang importanteng matutunan natin sa araw na ito. Kasi, ang kadalasan tanong is, ang kadalasan palang reaction ng iba hindi ko naman alam kung ano talaga problema ko Hanggat hindi nila talaga nakikita yung problema in terms of yung relationship sa kanilang paniniwala o sa pag-iisip. Yun. Okay, eto naman. May nag-text mula kay Joe. Hi, salamat. Kala ko wala kayo sa ere Late lang pala. Friday na nga nalulungkot ako at mamimiss ko kayo ng 2 days. Ano po significant ng expression nyo na
And so it is. Amen. Yun. And so it is. Amen. Kung ano man yung sinasabi mong naririnig natin na maganda or dinideklara sa buhay natin or sinabi natin na our days are very wonderful. And so it is ang sinasabi namin. Kasi yan na nga, siya na nga, ganoon para bang. Wala nang Yun na or pwede man, you can call it, walang ko kontra. Pero yun na nga, that's it. Sa religion, ang amen din yun. Ang ginagamit natin, amen. Or siya nawa. Or siya nawa. Pare-pareho lang yun. And so it is. Yan. And so it is. At yan na nga yan. And so it is. And so it is. Yan. Alright. So, balikan natin yung kanina, no? So, pag nandyan na, ano ang gagawin natin kung ilang taon nga natin pinaniwalaan ang mga bagay na ayaw na natin paniwalaan ngayon? Paano natin matatanggal? Ang hirap. Lalo na kapag nakikita natin sa labas, pare-pareho ang pag-iisip natin na tinatawag natin mass consciousness. So, para bang nakagisna na ng buong bayan yung ganong klase pag-iisip. So, parang normal, lumalabas. Correct. So, ang tanong is, ano ang gagawin natin? Alright. Ang unang ginagawa namin dito sa Kamalayan is we try first to find out kung ano nga yung mali, no? So, kung nakita na namin kung anong paniniwala yon, we change that particular belief to another belief. From a negative belief to a more positive belief. So, ang ginagawa namin is through affirmations. So, yan ang isang proseso na pwede nating gawin, no? So, ano ba ibig sabihin ng affirmation? Albert, ano bang ang affirmation ay Tagalog, ano ba sa Tagalog? Pagpapatotoo. In other words, okay. Parang gagawin mong totoo. Pagpapatotoo. Parang totoohin mo. Gagawin mong totoo. Pipilitin mo maging totoo yung sinasabi mo. Kasi yung mga negatibo na yan na pinaniniwalaan natin, na nakakagalian natin, dumaan din sa proseso ng ganun eh. Dumaan din sa negative affirmations yan eh. Dumating din sa nagpakatotoo na ito. So naniniwala tayo, paulit-ulit natin sinasabi sa sarili natin, yun ang nakakagalian. So, ngayon, hindi naman na-realize natin, and it's never too late, na-realize natin na hindi nakakatulong sa atin. Ang makakatulong ngayon is yung positive affirmations na ma-overcome yung affirmation na negative na nakakagalian natin. Okay. So, actually, yan, may mga ano yan eh. May tinatawag pa nga tayong denial eh. Actually, affirmation and denial, no? So, kung talagang iisipin natin kung paano gagawin ito, ano ba ang, yun na nga, pag sinabing denial, ano ba ang nangyayari pag may dinedenay tayo? Oo nga, ano, kailangan. Kaya, kunyari, ang kwan dyan is, kung ang paniniwala mo ay, ako ay, example. Sige, sandali. Maghanap tayo ng magandang example na masasabayan. Pinaka nagiging problema o nagiging issue dito sa atin, sa mga mahirap, paniniwala na mahirap lang ako. Kunyari, mahirap lang ako. Mahirap lang. Pinanganak akong mahirap, mga magulang ko mahirap, mga grandparents ko mahirap, pinanganak ko mahirap. Mahirap lang ako. So, yun ang paniniwala mo. Di ba? At yan ang may experience mo sa buhay mo. Yan ang ang daming tao hindi na napapansin yan, hindi na nare-recognize na yan ang nagdadala sa kanilang katayuan, sa kahirapan nila. Kasi ganun nga, yun ang pinaniwala na, yun ang nangyayari sa buhay nila. So, sa denial, ang isang gusto mong i-deny is, kunyari, kahirapan. So, kung i-construct mo yan into a sentence, there is no reason or there is no room
in my life for scarcity. Parang You will deny You will that, deny. that, yun ang denial. that thing that is in your There's no room subconscious. in my life for scarcity. Nothing can overwhelm me. Ganyan. Okay. So, yun ang denial. Affirmation, I am rich. I am I'm prosperous. Yan. And I am deserving. Yan. So, in other words, if you are able to go through that process, i-deny mo na, tapos i-affirm mo. So in other words, you cannot, madaling salita, hindi ka pwedeng dumiretso sa affirmation. Kailangan i-deny mo muna. Yung denial. Yung situation. Oo. Kala ko ganito. Ano? Oy, alam mo kung bakit naghihirap ka? Kasi ang paniniwala mo, mahirap ka. Ang denial. Hindi hindi kaya. Hindi pala yun. So pag na-recognize mo na ito yung hindi nakakatulong sa'yo, you will have to deny yung affirmation na nakagalian mo. Oo. Para, in other words, i-echafuera mo out. Wala akong panahon sa kahirapan. Wala akong pakialam dyan. Hindi sa akin yan. Hindi ko gagagawa yan. Hindi ko tinatanggap yan. Tapos i-affirm mo. Ako ay mayaman, maginhawa ang aking buhay. Ganun. At dahil diyan at ako'y mayaman kasi I'm deserving sa Tagalog. Karapat dapat. Karapat dapat lang na maging mayaman ako. Ako'y anak ng Diyos na nasa kalooban ko. So, naintindihan ninyo? Yun So, yun. Oo. Pero kailangan mo ma-realize muna na itong nakagalian mo, ito hindi na nakakatulong sa iyo to. Oo. So, in other words, alam mo present sa buhay mo yan. So, you will now pronounce it not good. Tulad ni Joyce. Pronounce it all good. Sa mga nakasa streaming, ganito lang yung itsura nun. Dalawang thumbs up. Alright. So, yun ang natin. So, wala Okay, ang ganda nun. Pero yung isang process, yung pinakasang process, yung unang process na na-recognize, na-point out sa'yo, na-recognize mo na hindi nakakatulong sa'yo dyan, para pag pinoint out sa'yo na yung tao, yung iba yung denial, hindi totoo yan. Hanggang sa kailangan matanggap mo muna. Mukhang kailangan matanggap mo muna na ito nga hindi nakakatulong sa akin. Tapos, out yan. Out sa buhay ko yan. Hindi pwede yan. Ganon. Galing. Galing. Very good. So, yun yung natin. Ngayon, alright. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating pagbubuo ng isang bagong paniniwala. So, eto na. Ngayon, nakita na natin yung mga ayaw natin. No? So, in other words, we are now going to really eliminate all the blocks. Ito yung mga blocks sa buhay natin. Mga mahadlang sa mga magagandang pwede natin makamit. Kasi nandiyan naman lahat yan eh. Actually, as a matter of fact, eto kami, meron akong affirmation palagi na everyday I say it, no? There's nothing for me to need, hide from, or fear. I am whole and complete right now and right here. There's nothing for me to need, to hide from, or fear. I am whole and complete right now and right here. Kanta yun eh. Hindi pwedeng right here and right now. Right now and right here. Ayan. Kasi magra-rhyme yun eh. Kasi sa fear tsaka here. Okay. So in other words, kung alam mo talagang hindi mo talaga wala kang kailangan eh kasi nasa iyo na lahat eh. Tapos wala kang dapat ikatakot. Kasi yun yung bagay na isang dapat tanggalin natin sa buhay natin. Yung takot, yung worry, yung anxiety, yung mga bagay na parang hindi naman dapat na nararamdaman pero basically nandyan dahil nawawala ang tiwala natin kanino? Sa Diyos. Yun lang yun eh. Kasi parang pinalalabas mo, nabaliwala ang Diyos sa buhay mo.
na hindi kayang tulungan ka na ng Diyos sa gusto mong mangyari. Pag may problema ka. So, natatakot ka ngayon. Kasi inako mo yung problema eh. Hindi mo sinabi na, bahala dyan ang Diyos. Ako ay walang problema dito. Ayan, pwede muna natin papasukin na mag-report si Tony Hildo. Ayan, sige, papasukin natin si Tony Hildo, kapatid ni Manny Pacquiao, na nakawan daw ng balikbayan box sa NAIA Terminal 1. Pakidetali nga, Tony Hildo. Yes, at muli na namang nalagay sa kahihiyan ang Ninoy Aquino International Airport matapos na lumabas ang balita na maging ang kapatid ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay nabiktima ng pagnanakaw sa NAIA Terminal 1. Napag-alaman na ang kapatid ni Manny Pacquiao na si Roel Pacquiao ay nanakawan ng isang balikbayan box na punong-puno ng pinamiling mga gamit mula sa Amerika. Si Roel Pacquiao ay kasabay dumating kahapon ng Team Pacquiao sa NAIA Terminal 1 nang reviewin ang kuha ng CCTV footage sa arrival area. Nag-rehistro ito na may kumuha ng naturang bagahe, subalit hindi ito makilala dahil sa sobrang labo ng CCTV footage. Dahil dito, bigo na makilala ng pamunuan ng NAIA ang lalaking tumangay sa balikbayan box ni Roel Pacquiao na kapatid naman ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ako yung kakapito, hindi ng DCMA, 1530. Ayan. Salamat, Tony. Salamat, Tony. Naku, Parang, may bago ba? Nalaman kung sino ang kumuha niyan. Masusunod. Alam mo, matagal na yung mga problema na gano'n, ano? Ba't hindi pa nila, ano, ilagay ng... Hindi sila lumagay ng malinaw na, ano, Alam mo, CCTV. Okay. Alright. Ito. sinasadya yan. Alam naman natin lahat, open secret ang mga pagnanakaw Hindi, dyan. ganito lang yan eh. True. Sa kamalayan na Tagal naman na yan, yan. pare. Sa kamalayan na naman yan. Okay. Kasi nga, yung mga news na ganyan, ordinaryo nire-report yan. Pero hindi natin naintindihan kung bakit nangyayari. Ang sinisisi natin, yung mga tao dun sa lugar na yon. Pero, eto na naman. Sa kamalayan, ang tanong, bakit ka nawalan? Bakit kanina kawan? Bakit ka nanakawan? Malamang. May. Kasi, ano, Ayan. So, in other words, alam nyo, ito nga makiramay na kayo sa mga... Ito sa kamalayan, ang sa akin. ang pinag-uusapan namin dito palagi is hindi nyo alam na, yung hindi nyo naiisip na ganun pala yun. Alright. Kasi ang iniisip kagad Anong ninyo... mental equivalent nun? Oo, anong mental equivalent niyan? Merong kung sino man yung kapatid ni Manny, no? In other words, alright. So, na-attract mo yan. na-attract mo yan sa buhay mo. Dahil nawala. Dahil malamang yun ang iniisip mo or yun ang kinakatakutan mo. Merong or fear, ginagawa mo rin. or meron kang siguro ninanakaw na pag-ibig. Oo. Or or anything, basta pag-deny at someone of something that belongs to them. O kaya yung mga hindi dapat nilalagay doon, baka biglang meron pala kayong mga inuwing mga bagay na... Si Tato, may mga sinabi ka sa akin ganun na experience ko sa Baguio noon na sunod-sunod ako na natitikitan sa no parking. Sabi mo sa akin, alam mo malamang yan, matagal na ka na nakakalusot dyan. Oo. So, Akala mo na ngayon karma na to. Oo. Kasi makalusot ka na 3 beses. Pang-apat. Hindi nga. Ito nga ang magandang malaman natin. No? Malaman ninyo. Kapag nakakalusot kayo ng madalas at tumatagal, yan. Lalong lumalaki. Abangan na ninyo. Pag kayo ang binalikan ninyo, mas malaki. Kaya nga, ang mawawala. kung biglaan ang karma nyo, kunyari meron kang ginawa na nag-violate ka ng rule at bigla ka nahuli, natikitan ka. Right away. Oops. Karma. Solved. Karma paid. Karma paid. Bad karma paid. Kaya bayad na yun. Pero kung naipon ng matagal at ginawa mo pa na ilang beses, ayun. Nako. Kunwari nakalusot ka, nakalusot Kunyari pumipitik-pitik ka ng 100 pesos. Nakalusot. Nakapitik ka uli. Nakalusot. May hirati ka na sa ganung Nakapitik ka uli. paguri. 300 lang yun. Baka mamaya 3,000 mo. Bigla sa'yo. Alam mo, okay. Kasi
panay yung napalusot mo eh. Nakakalusot ka eh. Hindi ko pa alam ito noon. Ganyan din ako, magpapalusot. Pag red light, pag yellow light, pinipilit ko mag-go. So, in other words, nakakalusot naman ako. Kahit na red na yan, basta kakaumpisa pa lang. Ng red, oo. Maraming ganun. Diba? Eto ngayon, ilang beses ako nakalusot. So, wala akong kamalay-malay. One time, bigla akong kumanan sa isang street sa Makati Avenue. Actually, sa Makati Avenue ako kumanan. Yung pala may oras doon na one-way yun. At pagdating ko, konting-konti pa lang ang under ko, nakabalandra na yung mga pulis. Ano yun? Alas 7 ng umaga? Hindi, hapon yata. What time sa hapon yun? Basta Kasi gano'n sa umaga sa Makati Avenue. Basta meron silang oras doon na nagiging one-way yun. nagiging one-way. Kasi papasok lahat sa Makati. Or siguro yung tayo sa'yo, yung palabas naman. Oo. So, ano ang multa? Sabi ko, okay, ticket lang yan eh. Baba, yun pala, yun ang pinakamahal na offense pala pag magbabayad ka, 2,000 pesos. Tapos, ang hindi talaga ko inaasahan doon, yung, kasi kinuha lisensya ko eh. So, kukubrahin mo ngayon sa City Hall, doon sa ano nila. So, doon ka magbabayad, no? Hindi ka magbabayad sa pulis eh. Titikitan ka, ikaw ang magbabayad doon sa ano no? Sa pagkubra mo ng lisensya mo. Eto na, nagbayad na ako, nagano. Hindi pa rin binabalik yung lisensya ko. Sabi, kasi hindi pa sinusurrender ng pulis dito yung lisensya nyo eh. Abangan na lang ninyo. After 2 weeks, bumalik ako, wala pa rin doon. 1 month na, wala pa rin doon. So, in other words, tumagal. Wala, naiinis na ako kasi ilang beses na ako. So abala, ang laki abala. So, sabi ko, eto, kasama ito sa karma. Ayan, bago pa natin ituloy-tuloy yung mga karmang yan, mag-station break muna tayo. Magbabalik po muli ang programang Kamalayan. Makalipas lang po ilang saglit. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy po kayo nakikinig dito sa ating programa, ang Kamalayan. Dito lamang yan sa DZME. Alas 4:34 na po ang ating oras. At bago tayo magtuloy-tuloy, syempre, 24 days na lang bago ang araw ng eleksyon. At kailangan natin magpasalamat sa ating mga kaibigan na laging sumusuporta sa atin. Syempre, unang-una na dyan ang SOGO. Sa lahat ng ating mga aktibidades, laging nandyan yan. Doon tayo, dahil sa mainit ang panahon. Oo, paborito rin ng dalawang kasama dito. Doon tayo sisilong sa malamig na aircon.
Na 5-star ang quality. Yan. Oo. At saka gusto namin na batiin si Cherry Ann Tyson, ang ating OJT from LPU Manila. At syempre yung Hi, mga... Cherry Hi, Cherry Ann. Busy siya. Busy silang lahat. Kaya yung mga estudyante din na mula sa Pasig Catholic College dyan sa Pasig. Syempre, Hi. hello sa inyong lahat. Kamusta na? Oo. At syempre sa kanilang sexy at magandang teacher na si Aisel. Hello sa iyo. Ay, malapit na yata siyang maka-join sa atin dito. Oh, good. At kailangan nating mag-usap ng personal. Ayos. Syempre, mga kaibigan natin na palagi ding sumusuporta sa atin, si Pilar Ilaya, sumusuporta kung saan natin gustong gumimik, o di ba? Yan. Malapit na kami mag-join dyan. Konting panahon na lang. Puro kayo mga girls' night kasi. Hindi kasi kayo available eh. Magpapaka-girls' night nga kami. Hindi kasi kayo available kapag may mga kalakaran kami. Oo Konting naman. panahon na lang. Malapit na tayong magsama-sama. Together. Talaga. May question nga pala. Ang sabi kanina kasi pinag-uusapan natin, 'di ba, yung doon sa kapatid ni Manny Pacquiao na nanakawan sa NAIA Terminal 1. Ang sabi, baka na karma, ganun po ba? So pwede, yun nga, yun nga sagot doon. Oh, ganun po pala. Karmic harvest yan eh. Oo. Ganun po pala, may karma pala nag-iintay. Feeling happy pa naman pag nakakalusot. Parang, hi, salamat sa Diyos at tinulungan ako. Parang ganun. Mali po pala yun. Di ba parang 2 weeks ago ba yung nangyari sa akin? Sabi ko, ganun. At least, bad karma paid ka na. Oo, sabi ko nga, at ang reaction ko nga doon is, thank you. At bayadin yung karma ko. Hindi ko nga alam kung ano yung mga pinalulusutan ko eh, or whatever. Paglalamang na ginawa ko siguro, malamang. Yun, pero everything is starting to turn around bigla. So maganda rin ganun na bayad yung karma. Hindi na wag mo nang ulitin. Oo, kailangan maging, alam mo yung mga nangyayari Matuto dapat. ka. Oo, yun correct. Yun ang dapat malaman natin. Pag may nangyari sa'yo, dapat yun ay maging aral sa'yo. Karamihan, ito naman ang message. Marami sa atin, ang nakagalian, maghanap ng sisisihin. Or nagpapakabiktima. Sama-sama ng loob. Dahil si ganito, kung hindi ako kinausap ni ganun, siguro hindi nangyari. Yung mga ganun pa. Nang damay ka pa. Hindi, karma mo yan. The sooner you accept it, the sooner you'll get over it and the blessings will start coming to you. Okay. Lahat itong mga nangyayari sa atin, nangyari ito o nanggaling ito sa nakaraan. In other words, it's our past that is creating our present, no? So in other words, yan, cycle yan eh. Hanggat hindi mo nababago yung nakaraan mo, yung present mo, yun ang nagiging buhay mo. So, when are you able to let go of the past? Kapag naintindihan mo na ang talagang natin, kasi sabi ko nga, we are spiritual beings having a human experience. Ang ginagawa natin, we are human beings trying to be spiritual. Yan ang hindi natin natatanggap kasi na masasabing parang, ano ako? Parang Diyos ako, spiritual. I mean, hindi naman yata ganun yun, no? Kasi sasabihin mo, napakasama ko nga, yun ang problema. Yan, sinabi mo kasing masama ka, kaya yan, masama ka talaga. Natin yung pagka masama natin, yung pagka ordinaryo natin, yung pagkahina natin. So, yan ang kwan. So, hanggat hindi natin nakikita yung wholeness or yung oneness with God, kasi, remember, as spiritual beings, tayo, may spirito tayo. Lahat tayo meron. At walang exception dyan. So, yung bagay na yun, ang dapat mong tuunan. Kaya nga, when you actually meditate, paano ka mag-meditate? You go back exactly to the source, no? So, in other words, hindi mo nakikita kung sino yung kausap mo. Siyempre, di ba, sabi mo, Diyos ang gagawin mo na talaga is para feel mo talaga na what are you?
You are love, you are harmony, you are prosperity, you are strength, you are authority. Everything that God is. Completeness. You are complete. In other words, yun ang kwan. Walang opposite lahat yan. Ang naging problema natin, ang pinaniwalaan natin, may opposite. Alright. Fear is a creation of man. God did not create fear. Yun ang dapat natin. Wala, kinakatakutan pa naman natin ng devil at saka yung hell. Sino nag-create niyan? Ang tao. Kaya nga, sinisipan niya yung demonyo. Kasi, Nag-create siya ng demonyo para may masisi. Basta hindi ako nag-create niyan. So, in other words, kasi nadatnan ko lang yan. kasi God cannot have opposites eh. I mean, hindi siya pwede magkaroon ng opposite of love. Kasi God is love eh. Opposite of love is basically Fear. inaano natin ang fear. Pero tayong gumawa nun. Tayo nag-create, hindi si God. At na-experience natin yan sa experience natin. After Kasi, after the Garden of Eden, ganun. Kasi kung talagang Adam and titignan Eve. natin ang buhay natin with the source, with God, isipin na lang natin, may isa ba talagang napaka makapangyarihan na Diyos na magkikreate siya ng mga bagay na para pahirapan ang mga Oo, tao? ano yun? At saka, di ba, all-knowing, all-loving. Oo. Loving ba yung ganun? Oo. Para bang, Yung magkikreate parang, ka ng all masakit. powerful, tapos, parang, nananadista? Parang, si God ba, tinatarantado ba tayo nun? Ganun. Ano ba yun? Oo, Di ba, ganun. parang, Hindi. that does not make sense. It Oo. does not make sense. Kaya nga, ang mga tao kasi masokista. Oo. Kaya yun ang gusto nila. Hindi, pero kasi kaya nga na-create yung image, yung pasakit, yung hirap. ano ba yun, yung formula, yung mold ni God. Nakuha yan sa mga emperor na all powerful na ganun-ganun na talagang na kinakawawa yung mga tao nila. Kumbaga, we created God in our own image and likeness. Eh, hindi naman tao si God. Oo. So hindi naman wala siyang yung weaknesses, hindi ba, ng tao na may fear, kailangan may nakaload sa harap, magbabaw, kumahalik sa paa, yung mga ganun. O nga pala. Hindi niya kailangan yan. Ayan. Sorry po. Sorry, Albert. Oo. Ano na ba tong mula to kay Joe nung Wednesday yung sinasabing sa alam niyo po ba yung about sa 7 planetary cycles every Ay, birthday? oo, na-mention na. Na-mention niyo ba to kahapon? Hindi namin napag-usapan na wala sa... Hindi pumasok sa usapan. Ayan. So, kasi Friday na ngayon, 'di ba? Para bago 7. Oo. Napag-usapan na natin yan, Joyce, tayo eh. Oo, Yung pero kasi siguro... first cycle, second cycle. Oo, hanggang para sa 7. kaalaman siguro ng mga hindi nakapakinig sa atin. Pwede natin ulitin kasi tinanong din ito sa atin. Ayan. Ako, may time pa. May time pa. Ano daw ba? Ulitin ko ang tanong. Alam niyo po ba yung about sa 7 planetary cycles? Every birthday ba start noon? At paano siya magagamit sa araw-araw na buhay? Okay. Yun. Alright. So, si Joe, anong tanong niyan? Oo. Okay. Actually, there are 7 cycles, no? Every 52 days ang bilang From your birthday. From your birthday. Start mo doon sa day itself of your birthday, no? So, count 52 days, that will compress your first cycle. So, ang first cycle is the sun cycle. Yun yung Yan. sabi nga natin, from the start of your birthday, yan, maganda na ang mangyayari sa buhay mo. What I mean by maganda is basically, favorable para sa'yo. Kasi kahit na maganda yung nakalaan dyan, katulad na lang sinasabi nga natin na ang Diyos binigay na sa atin lahat, pero ayaw naman natin tanggapin. So, wala rin nangyayari. So, ganito rin dito, no? So, sa first cycle mo, kumbaga, yan yung pinaka-peak cycle mo. Yan yung magandang mga pwede mong gawin na masasabi mong mangyayaring according to your wishes. So, enjoy mo yung cycle na yan. You're on top form. The second cycle is the moon cycle. So, eto naman ang medyo
may up at saka may down. Parang roller coaster. Dito sa cycle na ito, try to be more flexible. Kasi kuminsan, nandiyan ka sa taas. Kuminsan, Yung second 52 days. second 52 days na naman yun. No? So, from kung saan ka nag-end, start another 52 days. That's the second cycle. Third cycle is the Mercury cycle. I'm sorry, the Mars cycle. Si Pacquiao, nung lumaban siya nitong kay Bradley, itong huli, he was in his third cycle. So, yung physical body niya, nasa top form. Nasa peak yun. Peak form yan. Talagang, kaya nga nung may nagtanong may nagtanong sa akin kung mananalo si Manny. Sabi ko, may advantage si Manny over May mga komentaryo nga na sinabi nila, mukha man 37 yan, mukhang mag-retire yan. Ang bilis-bilis pa, ang lakas-lakas pa rin bumira. Para siyang 27 years old. May mga reaction ng mga announcers. Totoo yun. Kasi peak eh. Kasi alam mo, dati, ang mga laban ni Manny, wala siya dun sa mga top, dun sa mga cycles na dapat dun siya lumalaban eh. Yung dates na kung saan tumatama lalo na yung third cycle. So, kung minsan napapaboran na pupunta sa magandang cycle yung kalaban niya. Kaya nalalaman namin, talo si Manny rito. Mas paborang cycle kay ganyan. Sino yung kalaban? Sino yung kalaban. Kasi kailangan, alamin mo yun para magkaroon ka ng comparison So, si Manny was in his third cycle. So, from the third cycle, count 52 days again, and you will now go to your fourth cycle, which is the Mercury cycle. And the Mercury cycle is when your body is weak, mahina. So, hindi ka na sa top form, yung body mo. Medyo prone ka sa mga sakit, madali kang magkasakit kung sakaling ganun nga kahina ang katawan mo. So, ang importante rito is just to relax. You can still do whatever you want to do in terms of your other businesses. Pero yung body mo ang may kwan dito, ang focus dito. So, mahina on the fourth cycle. Fifth cycle is your Jupiter cycle. Ang kwan nito, maganda ang resulta nito. So, the next 52 days, dun sa Jupiter cycle, you will acquire more success, money and wealth. Ayan, no? So, in other words, yan yung talagang mga aasahan mo. Kagaya si Albert, ano na ngayon to? Fifth cycle ako ngayon. Ako patapos na yung fifth cycle. So, nasa success cycle ako ngayon. I can start something new, it will be successful, at matatapos, gano'n. This is the best time to start something new sa fifth cycle. Si Joyce, naka-fifth cycle ngayon. Yes, start something new. Kailangan na natin magsimula. Teka muna, i-explain ko lang dito kay Jo. Kasi sabi niya, halimbawa po, February 15 birthday. So, from Feb 15 up to 52 days, yun ang first cycle ko. Covered siya buong 52 days. Yes, ganun yun. Okay. Alright, so, tapos, eto na. Fourth cycle susunod. Sixth cycle na tayo. Sixth cycle na. Tapos na tayo kasi sa fifth. Tayo, di ba, Albert? Sige. Sixth cycle na. The Venus cycle. Yeah. Dito, romance. Ganda-ganda mo dyan. Beauty and love. Dito ka, kung babae ka, dito ka at your most beautiful. Kami mga lalaki, pag we're the most beautiful. Pag sa lalaki naman. Ang gaganda nyo. In other words, hindi lang attractive ka. Pag kay lalaki, kay babae, attractive ka. Pero, may, di ba, napag-usapan natin dito, umuubra rin dito sa mga, let's say, negosyo, may pinopropose ka, may binebenta ka, may pinopropose ka ng business, ganun. You're so attractive, kaya makukuha mo, mapapao sa'yo. Ito, balikan natin si Manny at si Bradley. Yung first fight nila, Manny Pacquiao at si Bradley. Controversial yun, Magaling si Manny noon. Pero, natalo siya ni Pacquiao, ni Bradley. Naging, ang mga decision split doon. decision kay Bradley. Kay Bradley. Bakit? Kasi si Bradley nasa sixth cycle.
ang dating niya sa mga judges, Magaling Siya mas magaling. Mas ano yung form niya, mas ano siya, mas he looked like the better boxer. Correct. So, mas convincing yung dating niya. Pero, pagdating sa points, nung inulit nila, when they replayed the fight, lumabas, outpointed pala talaga si Bradley. So, dapat nung talaga pinag-aralan manalo. nila yung Kaya yung lang, replay. remember, the fight was kung saan yung mga judges, nandun sa harapan Live yung na mga, yun, oo. nandun yung mga naglalaban sa harapan nila. So, nakikita nila live yung forma mismo ng mga naglalaban. So, nakita nila si Bradley was more convincing in so many ways. No? Pero pagdating sa points nga, talo nga. Kaya nga, sabi, alam namin, panalo si Manny, bakit nanalo si Bradley? Yun, because of this 6 cycle niya. Niwala ka. Kaya nga noon, nagtaka yung mga tao nung sinabi namin, nung pinadrik namin, talo si Pacquiao dito. Ang totoo nga, lumabas na talo. Na 6 cycle siya. 6 cycle siya. So, tapos nun, ito na, ga-add 52 days again. Ang suma total yan, babalik ka sa birthday mo uli. So, nasa 7th cycle nasa 7th cycle ka na noon. 7th cycle mo, eto na. Medyo ingat-ingat ka rito. Lahat ng mga ginawa mong hindi maganda ay may balik dito sa cycle nito. Ito na yung dito ka, yung karmic harvest. Lahat ng mga hindi mo mga pinakisamahan na maayos, may balik sa iyo ngayon dito yan sa panahon Karmic nito. harvest, tato yung Saturn, yung 7. Karmic harvest in only the negatives or pati yung positive karma? Hindi, actually, ang emphasis talaga rito is on the negative. Yung negative karma. Oo, kasi yung positive naman Huwag kayong tatawid ng karsada. Parang may kilala akong ganyan. Oo, parang may kilala kaming ganun. Ano ba naman yun? Yung oras na lang Kinabukasan natitira birthday na. Ano problema ng mamang yun? Ako ba yun? Ako ba yun? Butik na Hindi sa na natuto. Kaya sabi ko, Put things in order. Your love, your emotional, and your mental. Put them in order. And, time to pay your karma. 7th cycle. Pero mas maganda ba na on that cycle, 7th cycle, makuha mo yung karma mo kaysa naman sa susunod pang another year mo makuha. Kasi mas makukuha malaki, mo diba? naman sa ibang Cycle, sa ibang cycles. Pero Andiyan yung mas matindi. maganda na yung tapos na. Okay. Kumbaga, Pagbayad ito na. Kasi yung susunod na buwan mo, Monday tuloy. Oo. Number 1, kuha ka na zero, back to Lahat. ano ka na lang magaganda. lahat ng inaasam-asam mo. Kumbaga, lahat ng mga blocks mo, nawala na. Oo, matatanggap mo na lahat. Ang pinakamasarap yung birthday na 52 days from there. Oh, teka lang, eto kay Joe, mas maganda siguro itong pag-usapan natin on Monday na lang kasi kapos na tayo sa oras. Anong Pero Monday gusto na lang? ko, Tapos na tayo eh. kaya nga, Yung Hindi, tapos na yung explanation ko. Yun na yun eh. hindi ko pa, talaga si Tato. Hindi ko, oo nga, pero kasi eto ang tanong niya, hindi ko pa nga nasasabi. Based on, nakakaloka. So, basta eto ang sinasabi niya. Doon sa mga cycles na yan, sino sa tingin nyo ang mananalong presidente? So, Monday na yan. Kaya yung iba, pwedeng magtanong, magdagdag ng mga katanungan Ayaw pa. ko. Paano pahingi ng mga birthday nila? Actually, kaya nga kukunin natin yung mga birthday ng mga tumatakbo presidente. Masasabi ko na ang kwan. May isa na lamang on that particular period. Itong May 9. Oo, May 9 kasi. Si Duterte. Ang maganda yung cycle niya. I think he's on his first cycle. Kasi, birthday lang yan, di ba? Birthday ba niya itong birthday ng nanay ba yung asawa niya yun? So, tingnan mo na. Hindi, ganito na lang para Sige, alamin natin. para may tawag nito, para meron tayong pinanghahawakan sa Lunes o assignment Sige. nating tatlo. Sige. Kunin natin yung mga birthday ng limang birthday ng mga yan. Oo. Pati yung vice president, sama na natin. Para mahaba-habang Discussion. Wag lang tayo ma-influensya sa debate sa linggo. Hindi
Hindi natin kailangan yun. Now, dito hindi natin kailangan mag-endorso. So, Kasi titingnan lang oo. natin. Hindi tayo mag-i-endorso Sun talaga. cycle talaga. Yung cycle sila. Tayong tatlo dito, hindi nga natin alam kung sino-sino yung bawat isa sa atin, kung sino yung gusto natin, mga bet natin, diba? So, hindi tayo magtatalo doon. Wala tayong pagtatalunan doon. Basta ititingnan lang natin yung kanilang mga birth cycle para kayo na rin makikita ninyo. Tapos, pagdating ng halalan, oo nga, no? Para diba, makita nila kung totoo nga o hindi. Tama. Okay, Yun. sige. Wow, exciting to. Oo, So, diba? siguro Pag na-explain na tumama natin. ito, maniningil na kami. Hindi, actually, Manghuhula. Naalala ko niya, may natalo yan kay Manny at talagang pustahan. Ayan, anyways, nakakatuwa lang talaga. hindi, ito nga huli. Sabi ko nga Alam niyo, okay. Sabi ko, may possibility, may advantage si Manny. Kasi nasa third cycle siya. Si Bradley was in his fifth cycle. Success din yun. Success, oo. So, in other words, eto nga So, ang predict ko, Manny has a slight advantage, but it can end in a draw. Kung sakali. Okay, ganito Wag yan. lang may umiikot-ikot. Ganito yan. Kung walang yung knockdown, hindi nangyari yon. Malamang. Kung titignan mo, kasi ang laki ng points na biglang pag may knockdown, 8-4 kagad ang score In other words, biglang may minus Nadadagdagan kagad ng ang So, kung kunyari walang na-knockdown at sinuma total mo lahat yung points nila, lamang lang pala ni Manny was 2 points against O at least kay naman pa rin Bradley. siya. So, in other words, sabi ko, lamang nga siya, pero it could have been a draw. Pwede pa. Pwede. Pantay kasi. Kasi kung wala yung knockdown, baka yung isang judge, baka nag-split decision pa yan. Oo, pwede. Tama, pwede rin. Oo. So, yun ang kanya nga. Kaya nga, Pero ang dami kasing rounds na na kay Manny Pacquiao So anyway. So, in other words, yun yung nakita kong doon. Kaya sabi ko, kasi sabi sa akin, bakit pwede mo sabihin din draw? So, sabi ko, kung wala yung knockdown, tanggalin mo yung Dalawang knockdown na dalawang knockdown. Bilangin mo yung points na natira. Sabi ko, almost 2 points lang ang difference na doon sa So, pwede pang maging split pa nga. Baka pwede pang gawing draw. Kasi magandang form ni Bradley noon Di ba? Aggressive siya lumalaban So, in other words, the judges could have been split doon sa magiging decision nila. Yun lang ang tinatalo ni Bradley. Yung na-knockdown lang siya. Yung talagang saktong-sakto sa mukha. Pero sabi ko, kung hindi siya bumaba at hindi siya tumumba, wala. Yung unang bagsak nga niya, parang dulas lang Uy, may nakahabol pa. Sorry sa inyong dalawa. Ma'am, naka-tiger po kayo. White si Sir Tato, gray po si Sir Albert. Ang gwapo nyo lang dalawa. Maraming salamat po. Matagal na. Tinatanggap na namin. yan. Tinatanggap namin yun. Gwapo din ako. Tiger kayo. Tiger ka pala, no? Okay. Salamat sa iyo, Willie. Basta sa Monday, sige. Alaman lang kung may nakakaalam ng mga birthdays nila ng mga presidentials. We welcome Dali makita na. Nasa lang yan Google mo lang yan lahat lalabas yan. Alright. Anyway, so malaman natin yung cycle. Siguro mayroon pa naman tayong 2 minutes pa So balikan natin yung kanina pinag-uusapan natin na so paano natin mababago yung ating buhay. Kasi remember, it's our past that actually determines what's going to happen. Kung ano yung nangyayari sa atin, parang ito yung inaani natin. Tinanim na natin sa past yun kaya nandito na ngayon. Kung paulit-ulit, kasi yung past, hindi mo binabago. Yung pa rin ang nalaman ng buhay mo. Dasal naman ako ng dasal. Hindi naman ako yumayaman. Paano ka ba magdasal? Tsaka ano yung mga tinatanim mo dati? Na paniniwala mo na hindi ka yumayaman. Kaya hindi nangyayari. Ang dami nga nagsasabi, ano pa naman, nakikinig kami sa kamalayan, pupunta kami sa top, nag-ano kami, pero hindi naman nagbabago yung buhay namin. Kasi, hindi mo pa na-address yung mga dapat mong baguhin. Hanggat akala mo lang, kagaya nga yung reaction nila ng karamihan nung napanood yung The Secret na movie, akala nila ganun kadali lang yung
yung principles na iaano nila. Tapos, ito lang pala yan, affirmation lang pala yan, vision board lang pala yan, ganyan. Tapos, baka sila, bakit wala nangyayari? Ay, kasi, hindi nyo binabago yung mga paniniwala pa rin ninyo dun sa ano nyo. Alam mo kasi mention mo yun na nakikinig sa atin tapos pumupunta sa top at yung ganun nagbabasa ganun. Alam mo yan, parang some people think na your life will change pag medyo tama rin naman dumikit ka sa mga successful people yung mga nagsasabi nito. Pero alam mo yung kamalayan mo, kailangan baguhin mo rin. Kasi hindi naman nakukuha sa osmosis yan. Yung mga dumikit ka lang, yung parang hawa-hawa lang. Hindi naman yan si Paul. Nakukuha din, pero that's only part of it. Actually, pero ang pinaka-importante, yung subconscious mo. Ayusin mo yung subconscious. Pero isa lang, konting-konti lang kasi late, wala tayong oras. May mga nakikinig, so may mga nagtitext. Siguro sa loob ng 2 taon na nakasama ko si George. Lahat ng mga sinasabi kasi ina-apply nila, ginagawa nila. So, nag-share sila na meron talagang magandang nangyari sa buhay. Oo. May ko talaga. Yan, hindi naman sasabihin natin na zero yan. Basta kasi sinusunod lang. Ang sinasabi ko lang, bakit yung iba, sinasabi, wala raw nangyari sa kanila. Oo. Kasi yung may nangyari, good for them. Pero yung wala nangyayari, medyo, ang tanong is, may kailangan ayusin. Kailangan ayusin ka. At yung magandang natin yan. Palaging paalala sa inyo. Since 5:01 na po, may reminder lang kami sa inyong lahat na sa Monday, bawal ho ang pustahan kasi magtitingnan natin kung based on the sun cycle kung sino ang very likely na lalabas bilang presidente or vice president pero walang tayaan po kasi hindi kami nagpo-promote ng sugalan dito. Dadali ko yung bolang crystal ko. Okay. So it's been a wonderful Friday afternoon. Sarap-sarap ng usapan. Sana hindi pa natapos pero pagpatuloy natin ito sa Monday kasi hanggang sa Lunes magkarinigan tayo ulit. Si Albert Padlan po ang inyong likod. Have a wonderful Kamalayan weekend. Okay. So antabayanan ninyo ang FRS at KKK program. Susunod na po. Ako po si Tato Malay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time.